Happy Sunday morning mga kaaha! Welcome back sa ating Knowledge Center. Good morning, Kuya Drew. Good morning, Pink. Kumusta ka? Bo, silipin na natin yung amazing stories of the week. Glow-in-the-dark tattoos? Cool! For me, yung UV light kasi, it gives your tattoo second face. Bulkan na aktibo sa Cagayan Valley, isa ng tourist destination. Ito natin makikita talaga yung kumukulong sulfur. Ang cute na otters na endangered species, meron pala sa Pilipinas. Kailangan nilang lumabas every day. Nakaka-boring naman kung doon lang sila sa enclosure nila. At sa ating AHA Story Time, kilalanin ng isang iyaking ulap. Ang baba talaga ng luha na itong si Kami. All these and more ngayong umaga dito sa AHA! Wow! Ay, uy! Hearty na! Uy! Parang pusa! Ay, grabe unicorn! Grabe! Ay! Kamusta mga kaaha? Sensya na, tinitingnan ko lang yung mga ulap. Isang ulap kasi ang bida sa ating AHA Story Time. Meet Kami, ang iyaking ulap. Isang cumulus cloud si Kami, kaya ang kanyang itsura, puffy at cotton-like. Tuwing nakakita siya ng magagandang tanawin, Wow! It's so pretty! Nakakaiyak naman! o kapag mababangga siya ng ibang ulap, Ano ba yan? Harang-harang ka naman, Kami. ang laging reaksyon ni Kami ay ang pag-iyak. Dahil dito, madalas siyang tinutukso at pinagtatawanan ng mga ibang ulap. Ang baba talaga ng luha na itong si Kami. Weak! Para makiiwas sa panunukso ng iba, lumalayo na lang si Kami para walang makakita sa kanya tuwing umiiyak siya. Hanggang sa makahanap siya ng safe space kung saan malaya siyang nakaiiyak. Isang araw, habang umiiyak si Kami sa kanyang safe space, may na-realize ang emotional na ulap. Mula noon, tuwing nakararamdam siya na tutulo na ang kanyang luha, pinipigil niya ito. Sa kapipigil niya sa kanyang emosyon, lumaki si Kami. Ang ibang parte na rin ng kanyang katawan, tila ba naglalabas na ng kuryente. Ang cumulus cloud na si Kami, naging isa ng cumulonimbus cloud o rain cloud na nakagagawa ng kulog at kidlat. Pero kahit nag-iiba ang kanyang itsura, Feeling ko, ang strong-strong ko na. Hindi na ako umiiyak. I'm so proud of myself. Ang hindi alam ni Kami, ang kanya palang safe space ay katapat ng bukirin na nangangailangan ng ulan. Naku, paano na kaya ang ating mga tanim ngayong mailap na ang ulan? Oo nga, Tay. Puro lang po kulog at kidlat ang bigay sa atin ng kalangitan. Mamamatay na po ba ang ating mga palay? Hindi ko rin alam, nak. Pero sana bukas, lumuha na rin ang langit. parami ng parami ang namumroblema sa kanilang mga pananim. Dahil sa dami ng nag-uusap at palakas ng palakas ang mga hinaing, nakaabot kay Kami ang boses ng masa. Dali-daling pumunta si Kami sa kanyang safe space at di napigilang maging emotional sa kanyang mga narinig. Kaya dumaloy na ang kanyang luha. Woohoo! Ulan na! Yes! Mga tao sa baba, laking tuwa ng muling umiyak ng langit. Grabe! May silbi naman palang pagiging iyakin ko. Mula noon, hindi na nagpipigil ng luha itong si Kami. Bukod sa malaya na niyang ipinahahayag ang kanyang emosyon, nakatutulong pa siya sa mga tao. Hindi naman kasi sign of weakness ang pag-iyak, mga kaaha. Okay lang umiyak dahil pagpapahayag ito ng ating emosyon o nararamdaman. Kaya huwag niyo yung pagilan. Aha!
Come here! Nag-viral nitong Pebrero ang post ng isang Philippine Coast Guard sa Turtle Island, Tawi-Tawi, featuring a wild sea creature na ito. Nang hagisa ng isda, mabilis nila itong ginuha at kinain gamit-gamit ang kanilang mga kamay. Oh, wow. Okay, mga kaka, familiar ba kayo sa hayop na ito? Ang video uploader na si Rodney Gumahad, unang beses lang daw makakita ng hayop na ito sa buong buhay niya. Ayon sa ilang netizens, mga sea otter daw ito. Ayon sa Switzerland-based na International Union for Conservation of Nature or IUCN, may 13 species ng otter sa buong mundo. Some live on land, some in freshwater, and others in the sea. Now, isang species lang ang fully aquatic mga kaaha. Ito ang mga sea otter. Ayon sa eksperto, hindi raw sea otters ang nakita sa Tawi-Tawi, kundi ibang species ng otter. Was identified as a smooth-coated otter. Ang smooth-coated otter, medyo may kalakihan siya. Ang mga smooth-coated otter na ito, classified as amphibians, o naninirahan sa parehong tubig at lupa. That makes it different from yung mga talagang sea otter na nakikita na namumuhay sila talaga doon sa dagat, nakalutang, even natutulog, nag-aanak. Mas kakaiba sila doon kasi ito kailangan nila pumasok uli sa mga mangrove, sa mga para magpahinga. Pero alam nyo bang may isang species ng otter na sa Asia lang matatagpuan? Sila ang pinakamaliit na uri ng otter sa buong mundo, ang mga Asian small clawed otter. Dito sa Pilipinas, sa Palawan lang naninirahan ang mga Asian small clawed otters. As their name suggests, maliliit kasi talaga ang mga kamay nila kumpara sa ibang species ng otter. Balak na raw magkaroon ng rehabilitation center for otters sa Palawan. At ang katuwang ng Palawan Council for Sustainable Development, ang pamilya ng 17-year-old na si Ali. Ang nanay kasi ni Ali na si Diana, 10 taon nang nag-aalaga ng rescued otter. Meron pa silang narinig ng mga sigaw-sigaw ng mga otters. And yun, nagtakbuhan sila, try nila hanapin yung otters. Tapos nakita po nila na yung isang otter, nahuli po siya sa isang snare trap na gawa sa nylon. Tapos nakita po nila may taong nakahawak sa snare trap. And yung isang otter po na kapatid, kinakagat-kagat niya po yung tao na nakahawak sa snare trap at sa kapatid niya para maligtas niya yung kapatid. Pero yung tao na nakahawak sa otter, binitawan niya po yung nakita niya na po yung mother ko po. Ilang linggo matapos alagaan ng mga otter, sinubukan daw nila itong pakawalan. Pero ang dalawang otter nabiktima ulit sa trap ng mga poacher. Kaya minabuti na nila Ali na kupkupin ang mga ito. But of course, mayroon responsibility ang tao, ang mga community or yung mga citizen na ipaalam doon sa proper authority. Bakit? Kasi ang proper authority, sila yung nakakaalam nung detalye nung hayop na yon, yung otter na yon. So, makipag-coordinate yan, makipagtulungan kung paano mapapangalagaan yung hayop na mas maigi. Humingi raw ng tips ang pamilya ni Ali sa mga government and non-governmental organizations kung paano ang tamang pag-aalaga sa mga otter. Gaya nung kung anong klaseng isda ang dapat ipakain dito. Usually, sila Oshka ay kumakain ng mga 2 kilos of fish a day. So, since dalawa sila, mga 4 kilos. At kung bakit mahalagang na-experience nila ang natural environment. Kailangan nilang lumabas every day since nakaka-boring naman kung doon lang sila sa enclosure nila. So, ayun, nilalabas namin sila either dito sa creek namin or sa beach. Pero out of all the otter species, sila raw ang pinaka-hindi mahilig sa tubig. They spend 70% of their lives on land and only 30% in water. Noong 2022, pinarangalan si Diana ng Otter Oscar Award ng isang conservationist community na International Otter Survival Fund o IOSF. Ngayon, aktibo na rin si Ali sa pangangalaga ng otters dahil layunin ng kanilang pamilya na mas ma-engage ang mga kabataan sa pag-aalaga ng wildlife. Ang ilan sa mga alagang hayop ni Ali, mistulang naging best friends na rin ng mga otter.
Sila ay very playful po. But sometimes, pwede din silang chill. Tapos, rin sila, very squeaky po. Maingay po sila. Pero hindi get along naman din po with the mga other animals. Kung lumaki ang otter doon sa human, usually, nagiging surrogate parents yung human eh. Siya yung nagpakain, lumaki. Nagkakaroon na imprintation. Kung may kasama siyang aso, nagiging imprinted din siya as companion yung aso. Nagiging source na niya, kumbaga sa yun ang nakikita niyang parang family. Pero kung makakita ng otter sa wild, paalala ng eksperto na hindi pala sila dapat bigyan kaagad ng pagkain. Ang drawback niyan kasi every time makakita siyang tao, kala niya pagkain. Pwede siyang saktan. Kung hindi yun na nagpapakain sa kanya, biglang lumapit, binigyan ng ganon, hinuli. So meron siyang repercussion by doing so. Katulad sa ibang bansa, nakikita mo yung otter na nasa ilog, nasa pond, naglalaro lang yan, kinukunan ng picture, nagpa-post sila, pero hindi nila hinahawakan, hindi nila binibigyan ng pagkain. It's letting them do what is natural for them. And you respect the boundaries. Ang nature and animals, kasama natin yan eh. And usually, ang tao, pag mawala, ang nature magsusurvive. Pero pag ang nature nawala at saka yung mga animals in there, hindi magsusurvive ang tao. So dapat tulungan yan, yung dalawa. Mga kaaha, nakikita nyo ba ang dalawang tattoo na ito? Parehong-pareho. Pero alam nyo bang may pagkakaiba ang mga ito? Dahil ang isa riyan, nag-iiba ng anyo. UV lights on! So, gulat kayo, no? This morning, let's talk about the art of tattooing. Ang mag-asawang Jessa at Denmark napagdesisyonan daw na iukit ang kanilang pagmamahalan hindi sa puno o sa puso, kundi sa kanilang balat. Literal. Actually, matagal na namin napagdesisyonan yung pagtatato mag-asawa. Ngayon, lately lang namin siya napagawa. Ang disenyo, heartbeat na may petsa kung kailan sila naging opisyal na magkarelasyon. Pero si Jessa, hindi raw nakontento rito at nagpadagdag pa ng UV tattoo para magmukha itong tumitibok. Paano nangyari to? Well, dahil yan sa ginagamit na ink. Trending kasi siya. So, for me, yung UV light kasi, it gives your tattoo second face. Kasi since the first time nakilala ko yung asawa ko, siya na talaga yung nagpapatibok ng puso ko. Bilis naman. Pero ano nga ba itong nauusong UV tattoo? Yung UV light tattoos is nagko-consist ng fluorescent dye sa ink, which is yun yung nagpapalabas ng ilaw. Pero hindi siya makikita in normal eye. Malabo siya, hindi naman masyadong visible unless gagamitan mo ng UV light. Ang kaahan nating si Vermi, 12 years na raw sa tattoo industry. At nung una raw niyang marinig ang bagong trend ng tattoo ink na ito sa ibang bansa, pinag-aralan niya ito at nag-umpisa na rin i-offer ito sa kanyang tattoo studio. Sa normal pagtatattoo, I'm using 8 volts sa pagpasok ng needle sa skin. Pagdating sa UV light, ang ginagamit yung voltage sa pagpasok ng ink sa balat is very low voltage lang. Mabagal na pasok sa mga fold, mga ganun. Maganda raw itong pang-highlight sa pangkaraniwang tattoo. May iba't ibang kulay rin na pwedeng pagpilian. Sasampulan daw niya tayo. May client tayo ngayon, si Raymart, at ang design niyang tattoo ay Galaxy Tattoo na may UV light. Tapos may ilagay ang normal tattoo ink, oras na para lagyan ito ng UV ink. At dahil invisible, kailangan tutukan ng UV light habang ginagawa ang proseso. Lagyan natin aha. Okay, tapos na. Okay naman siya. Parang yung sakit niya parang pares lang dun sa normal tattoo. Ang resulta? Nagkakahalaga ang UV tattoo ng 1,500 pesos pataas, depende sa laki at disenyo. Kung si Jessa gusto ang tagong tattoo,
Iba naman ang tattoo ng mga mag-asawang ito. Ang halos 80% kasi ng katawan nila nababalot na ng mga tattoo. Maging sa mata, meron na rin. Kilala siya online bilang si Solar Boy. Nag-start ako sa henna, then unang-una kong tinato yung sarili ko. Mga 15 years old ako nun. Ako po 17 years old ako unang nagka-tattoo. Nagsimula raw silang ma-in love sa art of tattooing dahil dito nila na-e-express ang kanilang sarili at mga saloobin. Una kasi ganito lang, gusto namin full sleeve lang. Hanggang sa meron na mga nagkakaroon sa leg, so gusto mo na rin leeg. Tapos hanggang sa meron na rin sa muka. Ang goal daw talaga ng mag-asawa, punuin ng mga tattoo ang katawan nila. Pero ang pinakadelikado raw niyang ipinagawa sa katawan, ang tattoo sa mata. Yung process nakakatakot bago itusok yung needle. Hindi mo alam ano maging epekto, tsaka irreversible kasi siya. Sa piniling lifestyle, hindi raw maiiwasan ang pangmamata ng ibang tao. Kaya naman si Solar Boy, nagpa siyang gumawa ng content online na nagpapakitang tumutulong siya sa ibang tao sa kabila ng kanyang itsura. Boss, pagkain. Para sa inyo talaga yan. Makita nila na hindi porket maraming tattoo hindi ganun. Pero guys, lalo na sa mga kabataan, bago magpalagay ng tattoo, pag-isipan munang mabuti. Dapat sigurado na at buo na ang desisyon nyo. Dahil kapag naibaon na ang ink sa balat, ay, nandyan na yan for life. Ano nga ba ang science behind tattoos? May 3 layer ang ating balat. Ang epidermis o yung pinakaitaas na bahagi ng balat. Nagbabago ito depende sa kondisyon ng cells. Sa ilalim nito, ang second layer na tinatawag na dermis. At ang layer kung nasaan ang fats ay tinatawag namang subcutis. Pag tinato ka, dapat para maging maganda yung effect ng tattoo, dapat nasa second layer siya. Kasi pag dito, mag-fade agad. Kasi nga constantly changing ito eh. Every 28 days nagpapalit ng cells. Isang factor din daw ang tinatawag na phagocytic cells. Ang phagocytic cells, ito yung nag-engulf o kumakain ng mga foreign bodies na nare-recognize ng balat natin. Dadali nila sa lymphatics tapos para maalis sa katawan ng isang tao. Kapag lumalabo na raw ang tattoo, nire-retouch ito ng mag-asawa. Dahil sa kinalakhang environment, maging ang 17 anyos nilang anak, gusto na rin daw magpa-tattoo. Kasi po nakikita ko po sa kanila eh. Tsaka para sa akin po, astig po kasi. Ang tawag natin na is modeling behavior na mirror kasi parang gusto ng mga anak na kung ano ang meron or ginagawa ng kanilang mga magulang ay ginagawa din nila. Pero paglilinaw nila, hindi pa raw nila ito pinapayagan hanggat minor pa. Sabi ko, pagka nag-18 na siya. Basta hindi hadlang sa magiging pangarap nila kasi masyado pa silang bata. Yung mga pinagdaanan namin, ayoko na mapagdaanan nila. Paalala ng eksperto, maging maingat sa pagpapalagay ng mga tattoo. Pag-isipan mong mabuti kasi it is a lifetime thing and then it can also affect your other problems. Like for example, kung may chronic skin disease ka, ulit-ulit yung skin rash mo. May mga tao rin daw na tinatawag na may dysplastic nimbus o yung sobrang dami ng mga nunal sa katawan na pwedeng may cancerous mole na matamaan. Maging ang tattoo sa mata, pwede raw magsanhi ng eye disease gaya ng glaucoma, pamamaga o kaya ay pagkabulag. Gayunpaman, ang kanilang katawan, ipinagmamalaki raw ng ating mga kaaha. Dahil hindi lang ito basta art o expression ang kanilang mga tattoo, kundi representation din ng kanilang sarili. At simbolo ng pag-ibig. Aha! We are Filipino travelers. Of course, summer season is the best time para magpalamig sa tubig. Pero ang falls na ito sa probinsya ng Cagayan, nag-o-offer ng one-of-a-kind experience. Bago nyo marating malamig na falls, dadaan muna kayo sa mainit, umuusok at kumukulong bulkan. Ang bulkan na ito, pinansagang Mountain of Fire ng mga residente. Dito raw kasi, malapitan yung makikita at mararamdaman ng init ng bulkan. Ito ang Mount Kawa na ipinangalan daw ng ganon dahil mukha itong kawa na may kumukulong tubig. Yung unang taon po ng pagdiskubre sa Mount Kawa,
ay noong 1860 ayon sa PBOX. Noong 1860 po, ito din po yung unang taon na pumutok or nag-erupt ang bulkan. At ang pinakahuling update sa pagputok ng bulkan na ito ay 1906 po. Opisyal na nabuksan ito noong 2018. Sa taas nitong 1,158 meters above sea level, swak daw ang Mount Kawa for newbie mountaineers na gustong mag-hike dito. Aabutin ng 2 hanggang 3 oras bago marating ang peak nito. At ngayong umaga, sasamahan natin ang grupong ito na nagbabalak daw umakyat ng Mount Kawa. Nalaman po namin yung Mount Kawa sa mga tao dito po sa Gonzaga, ma'am. And sikat po kasi yun, ma'am. Marami po kasing gustong pumunta, kaya gusto din naming matry. First time po namin magti-trekking dito sa Mount Kawa. Nahahati sa 5 stasyon ang nature trip na ito. Una, ang briefing station bago umpisahan ang akyatan. Ready na rin ang tour guides nyo, guys. Kasama raw sa adventure itong madadaan ng mga puno na mala-strawberry ang bunga. Tamis! Ang fig tree o tinatawag nilang Tibog Woods. Indikasyon itong nasa Station 2 na ang grupo. Para siyang ano, yung bayabas. Maasim po. Pwedeng magpahinga sa Station 3 na Bilbilit Sanctuary habang nag-aabang ng mga ibon. Kaya pa, sige, kaya pa. Kaya pa. Ilang hakbang na lang, matatanaw na ang summit. Pero bago yan, alam nyo ba na may red zone silang tinatawag dito? Dito raw makikita ang mga alimanawan o sa Tagalog, limatik o linta. Tingin-tingin din sa mga sanga dahil kung suswertihin, pwede rin makakita ng mga cloud rat na endemic sa Luzon at don't worry, they're timid at hindi dangerous. After more than 2 hours of trekking, may energy pa rin ang ating mga kaaha. Dahil konti na lang, mararating na ang crater ng bulkan. Kung saan malapitan mo rin makikita ang kumukulo nitong tubig na pumapalo hanggang sa 100 degrees Celsius. Dito natin makikita talaga yung kumukulong sulfur. Paalala lang, hindi raw pwedeng hawakan ng tubig dito. Mainit po siya. Alam yung halimbawa po ng init niya, ma'am, yung parang nagpapakulo ka ng tubig. Kayang makaboil ng egg. Naki-experiment na rin sila kung totoong nakululuto ng itlog ang mainit na tubig. At matapos ang ilang minuto, 1 minute duration. Nangitim siya, guys. Hangan na luto. Naman. Guys, hindi pa po. Oy, maluluto. Paluto na, paluto na. Subukan nyo namang tagalan pa, mga 5 minutes. Kapansin-pansin din daw ang usok na sumisingaw mula sa bulkan. Meron pong parang umuusok, nagbubuga ng parang liquid siya na parang tubig. Yun po yung sulfur. Sulfuric acid po na binubuga po ng bulkan. At ayon po sa PBOX, ito yung safe naman po. Isa po itong Mount Kawa sa mga bulkan na active at bilang ito sa Ring of Fire. Matapos mapagod at mainitan, may reward namang views ng summit. Welcome to Mount Kawa Summit! Siyempre, mawawala ba naman ang inaabangang Kawa Falls sa huling station? Kung gaano raw kainit ang tubig sa crater, gaano naman kalamig ang tubig sa falls. Safe din daw ito languyan dahil nasa 3 to 4 feet lang ang lalim nito. Solve ang pagod. Dahil sa mainit na feature ng active stratovolcano na ito,
Hindi basta-basta pinapayagan ang pag-akyat dito. Kailangan daw ay may kasama pa ring registered tourist guide. Sino ba naman ang aayaw sa pasyalan? Lalo na kung may hatid itong fun na sinamahan pa ng kaalaman. Luto. Aha! And just like that, tapos na naman ang isang oras ng masayang kwentuhang punong-puno ng mga bagong kaalaman. Dahil you deserve only the best, mga ka-AHA. Correct! Para hindi nyo kami masyadong mamiss, pwede nyo balikan ang ating Amazing Stories sa aming Facebook page na AHA! And TikTok account na AHA_GMA. See you next week. Same time, same channel, okay? Sama-sama ulit tayong matuto ng mga fun kaalaman na kayo ang panalo. AHA!